Natunton sa isang mamahaling komunidad sa Portugal si dating Congressman Zaldico na isa sa mga pinaaresto kaugnay sa flood control scandal. Pero hindi basa-basa madadampot si Ko na may Portuguese passport. May report si Joseph Moro. Know the exact community where he stays. Parang Forbes Park. Nahanap na raw ng DILG ang pinagtataguan sa Portugal ni dating Congressman Zaldico na isa sa mga kinasuhan kaugnay sa flood control scandal. Natuntun niyan batay sa surveillance ng mga operatiba. Pero hirap daw silang pasukin ng komunidad. Parang ano daw, no, nakita na, no. Ito po yung topic natin na tungkol kay Zaldico na tuntun na sa Portugal. At sabi po ni John Vic, parang Forbes Park daw yun sa Portugal, no. Ngayon, tignan natin bakit hindi pa mahuli. Hindi siya lumalabas, ha? Hindi kumakain sa labas, eh. Hindi naglalakad. Doon na siya mismo sa balikan na. He's a poor man with a lot of money. Sa lahat ng pera niya, wala siyang mabibilang kalayan, hindi niya ma-enjoy yung pera niya. Hindi basta-basta madadampot si Ko dahil walang extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at Portugal. Nakakuha si Ko ng Portuguese passport sa pamamagitan ng isang programa na ang kapalit ay pag-i-invest doon. Ang batas nila, if the offense was committed before the granting of the passport, pwede na lang ipadala dito, pwede siyang extradite. Pag kung hawak niya na yung passport at nakumit kayo yung offense, ay hindi nila extradite. As of our information, 10 years ago pa lang may passport na siya. So, naghahanap kami ng kaso ngayon na 10 years older. Grabe, no? Parang pinaghandaan talaga ni Zaldico, matalino rin to. Matalino rin tong hinayupak na to. Yun ang explanation, guys, di ba? Kasi sa Portugal, wala po kasi tayong extradition treaty. Kumbaga, hindi po natin basta-basta pwedeng ipauwiin dito yung mga kahit ano po natin, citizen natin, no? Tapos, ang problema, dalawa. Una, meron pong Portugal passport. May passport si Zaldico. Ngayon, kung kanwari ang ginawa po niya, kumuha po siya ng passport kasi may kasalanan siya dito sa Pilipinas. Ayun daw, ayon kay John Vic Remulla, hindi daw po pwede yun para sa Portugal. Kumbaga, di ba? Second thought mo na lang yung kumuha ka ng passport ng Portugal, kasi may mga tinatakasan ka dito sa Pilipinas. Pero ang nangyari daw kay Zaldico, 10 years ago pa yung passport niya. So kung 10 years ago pa yung passport niya, ibig sabihin, bago pa niya gawin itong lahat ng mga pangkakamkam na to, 'di ba? Nakapag-apply na sila dito sa Portugal. Ngayon, yun yung isa pang problema, no? Dalawa yung problema sa pagpapauwi nito. Para yun ang ipapile namin sa kanya. Ang balita raw ni Remulla, posibleng gusto ng umuwi ni Ko. Bumalik. Pero again, it's nothing we can expound on kasi third-hand information So, hintayin natin ma-develop pa. Kahapon, binanggit ni Remulla nagpaparamdam si Ko sa pamamagitan ng mga pari na gusto nito makipagdialogo sa gobyerno. Pero paglilinaw ngayon ng kalihim. Yung kay Zaldi, third-hand information yan. Kaibigan ng kaibigan. So, ang value niya is on the Marites level. Wala namang komento si Ombudsman Crispin Remulla na nakatanggap umano ng feeders ni Ko. Sabi naman ng abogado ni Ko na si Atty. Ruy Rondain, sa pagkakaalam niya ay siya lamang otorisadong magsalita para kay Ko. Pero kung meron mang feeders, hindi raw ito otorisado. May paramdam o wala, tuloy ang pagtugis kay Ko. Pina-follow up na ng NBI sa Interpol ang hiling nitong red notice. Para makonstrict po yung travel ni former Congressman Zaldico, napakansila na rin po yung kanyang Philippine passport, no? Para, kumbaga, hindi siya basta-basta makabiyahe. Bukas naman daw ang Malacanang kung gustong makapag-usap ni Ko, pero ipinaubaya na raw nila ito sa Ombudsman.
Samantala, inilabas na ng DILG ang mugshot ni dating Senador Bong Revilla at 6 na kapwa-akusado sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Patunay raw ito na walang special treatment para sa kanila. Grabe, no? O, yan talaga patunay, I mean. Patunay na walang sinisino dito sa, ano po, no? Sa gobyernong ito, di ba? Tumakbo pa yan under alyansa si Bong Revilla, di ba? Oh, di ba? So, ang sabi-sabi pa nga kapag may mga kailangan na bill, si Bong Revilla pa ang ang nag-aasikaso talaga sa Senado yung mga ibang kaalyado daw ng presidente minsan pag mga bill na kailangan para sa sa gobyerno, minsan hindi daw sila yung nag-aasikaso, di ba? 'Di ba kasi may mga priority bills, 'di ba? Iisipin mo sino mag-aasikaso sa 'di ba, sa Kongreso. Nung panahon na wala pa si Tito Sen saka si Senator Ping Lacson. Ayun, sila, watak-watak sila noon nung panahon ni Chis Escudero yung Senate President. Kaya minsan ang nalalapitan kapag mayroong mga isusulong na mga bill, ang sabi-sabi si Bong Revilla pa daw. Ngayon, 'di ba? 'Di ba? Kumbaga kung may relasyon man, 'di ba? Isipin natin, 'di ba? Kahit papaano. Tapos biglang ganyan, 'di ba? Nakakulong. Ibig sabihin guys, walang sinisino dito sa administrasyon na 'to. O kung ikaw kaibigan ka man ng sino mang inaakusahan dito sa korupsyon na ito o involved dito sa korupsyon na ito, 'di ba? Tas politiko ka o mataas ka na may posisyon sa gobyerno, 'di ba? Hindi nararapat na harangin mo na makulong yung kaibigan mo, 'di ba? Kasi kasi unang-una, kasalanan naman po nila 'yun hindi mo naman kasalanan. Oh. Pero kung kunwari kaibigan mo talaga, di dalawin mo sa kulungan araw-araw, gusto mo pagluto mo pa. 'Di ba? Hanggang dun lang po yung pwede nating gawin, pero yung iiwasan ang tawag dito, iiwas natin sila na managot sa kanilang mga kasalanan, pangit po na gawain 'yun. Alright, gets tayo diyan, no, 'di ba? O sige, meron pa Habang yan. nakakulong sa New Quezon City Jail. Kung iniisip nyo na La Catedral ang bahay nila, kung ang titira niya ngayon, hindi po. He is a regular inmate in Payatas City Jail. It pains me to see a friend go to jail, but my commitment to country goes beyond any friendship in this country. Dinala uli si Revilla ng kanyang mga kaanak kabilang na ang misis na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado at anak na si Gianna. Kung namuran lang po ni Senator, makikita siya sa tomorrow. Nasa San Miguel po tomorrow. Kumusta po kayo? Okay naman po. Oh, 'di ba? Hindi rin nagbigay ng pahayag si alam ko si Mayor Lani Mercado. 'Di ba? Gano'n naman talaga minsan na hindi mo kailangan i-take personal yung mga bagay-bagay, 'di ba? Kung kunwari nakagawa ka ng mali, edi tanggapin mo na meron kang pagkakasala, 'di ba? Harapin mo, gano'n lang. Hindi yung putik nag-iisip ka papaano ako maano dito, anong kasinungalingan ang sasabihin ko, titigihin ko ba yung mga nag-witness sa'kin, hindi gano'n, 'di ba? So, ano pa rin, kung may titignan tayong maayos-ayos kay Senator Bong Revilla, kita mo naman humarap, 'di ba? Sumuko, 'di ba? Yung iba putik, 'di ba? Yung nasa The Hague, 'di ba? Kulang na lang ipategi nun lahat ng mga witness, gano'n ang nun. Gano'n ang mindset nun, pre. Oh, 'di ba? Papatigin niya lahat ng mga witness laban sa kanya. Basta makaligtas siya, dami ang tinegi, 'di ba? Tapos tumatanggap naman pala ng pera mula sa D-Lord.
Loko to eh. Hindi nito, putik. Di ba? Masarap pa nga buhay niya dun sa ICC. Hindi niya deserve yun. Putik, dapat talagang ano siya. Di ba? Ay, sige, next topic tayo. Magagalit na naman sa atin yung mga DDS eh. Ito lang. Ano to? Yung hinuhuli siya. Ito. Tingnan natin. Okay sa citizen, sir. Sir, paano kapil nila kung tuloy? Wow, merong kakapasok lang na balita, oh. Wala to. Tingnan nyo guys, ito kung hindi kayo mabibisit lockdown na natin to. Ito, ano lang naman to, video lang naman to na hinahatid sa Oblo si Bong Revilla. Yeah, hinahatid sa Oblo. Ayun, no. Hindi siya ano, no? Kaya comment. Wala siyang comment, tahimik lang siya. Paano ba yan yung graduation? Bagong graduate, Bong Revilla. Nandito na si Bong Revilla. Hindi na. Nakuha ko ba yan? Palakpakan ang bagong graduate. Let's go! Pero kung may kakahanga tayo kay Bong Revilla, yun niya. Hinarap niya, no, head on. Oy, may bagong kakapasok na balita at talagang mabibwisit tayo dito. Ito pala yun, yung pag bagong graduate. Yan, isabay natin to. Yan. Talaga sinerch pa ni Boss James. Thank you, Boss James, ha. Ayaw lumabas dun sa Google ko eh. Baka sa browser. Naghang. Ito. Tingnan nyo guys. Mabibisit kayo dito. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo. May na ba? Ito. Hindi ko pa pala nilalagay yung browser. Share screen. Window. Grabe yan! The only way out, di ba? Pero tingin ko, alam niyo yung mga AI na nilabas na video sa page ni Zaldico? Tingin ko walang walang approval yun kay Zaldico eh. At itong mga pinagsasabi ni Mike Defensor, tingin ko wala ring approval kay
Zaldico to. Ayan, Zaldico, handang tumistigo sa impeachment complaint versus PBBM. Pauwiin natin! Sige, tingnan natin. Pauwiin natin yan. Pero, tingnan nyo, sila rin ang sila Mike Defensor din ang pipigil sa pagpapauwi dyan. Oo. Pustahan tayo, guys. Pag pinauwi, di ba, gusto natin pauwiin yan si Zaldico? Tingnan nyo, sila pa ang sila kampo pa nila DDS ang mga pipigil sa pagpapauwi dyan. Sabi ko sa inyo. Sira script nila pag umuwi yan eh. Kasi alam mo yung script ng mga pinagsasabi nung yung video na AI ni Zaldico? Yung mga pinagsasabi niya doon halatang hindi congressman galing eh. Halatang hindi galing sa Committee on Appropriations. Oo, guys. Parang pinag-aralan lang yung mga project sa GAA. Pero, kasi, kung si Zaldico talaga ang tatanungin mo, kabisado niya yan, lahat yan. Pero nakita mo naman, kunwari may binabasa, pero yung pagtatagpi-tagpi ng storya, may igaganda pa yun kung si Zaldico talaga ang nagkwento nun. Kunwari, si Zaldico yung tinanong mo, gusto ni Zaldico idamay kung sino man, mas maganda magagawa niyang script. Pero yung nilabas na video, di ba? Ang daming mali, di ba? Tapos pati mga picture, parang gawang lang, kalsada lang, pinicturan. Isipin mo, same camera, same quality ng camera, same location, iba-iba lang yung ayos ng maleta. Yung kotse parang nandun pa rin eh. Ilang taon, ilang buwan lumipas, nandun pa rin, hindi man lang gumalaw. Diba? Wala. Kaya sabi ko sa inyo, kung si Zaldico talaga yon, yung AI na nag-script nun sa page niya, yung video, mas maigaganda yung kwento. Baka kapani-paniwala kung si Zaldico talaga nag-script. Kaso hindi. So, etong mga pinagsasabi ngayon ni Mike Defensor, duda ako na galing talaga yan kay Zaldico. Duda ako.